So magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong naging pahayag po ni Madriaga. Alam nyo, maraming nagulat, maraming nagtaka, maraming mga DDS ang talagang masasabi nating tulala at maraming Pilipino ang mas lalong nagalit. Mas lalong nagalit sa pinahayag po ni Madriaga na kung saan sinabi niya na hindi 11 days ginastos ng ganun-ganun na lamang ni Sara Duterte yung 125 million, kundi sa loob lamang ng 24 na oras. So matotal, halos sabihin na lang natin 2 araw, no? So marami po sa mga Pilipino ang talagang mas lalo pong nagalit kay Sara Duterte dahil mas lumabas ang katotohanan na hindi lang pala ganun kagrabe o kakapal ang muka o ganun katindi kung magnakaw itong si Vice President Sara Duterte. Talagang masasabi natin na napakabuhaya, matindi pa yung kakapalan ng mukha ni Sara Duterte sa balat ng buhaya. At marami pang inilahad, marami pang inilantad, maraming ipinakita, mga larawan, mga videos na magpapatunay na talagang ang itong si Madriaga ay malalim ang ugnayan at talagang naging kapaki-pakinabang sa panahon ng administrasyong Duterte. At siya ay talagang napakinabangan ng husto nitong mga Duterte, lalong-lalo na nitong ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, natitiyak ko na mas titindi pa, mas gagrabe pa, mas madami pa o mas marami pa tayong matutuklasan sa mga magiging revelasyon o sa magiging revelasyon ni Madriaga o sa kanyang mga sasabihin pa na kung saan ay talagang ikagugulat at talagang mas ikagagalit ng mga Pilipino. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, natitiyak ko na umuusok sa galit o tumitindi yung galit nitong mga Duterte dito po sa Kamara, lalong-lalo na po kay Madriaga, maging kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa iba pa na siyang dahilan kung bakit natuloy o talagang nailahad ang katotohanan patungkol sa katiwalian ni Vice President Sara Duterte. Sa totoo lang, pati ang kataas-taasang hukuman ay malamang umuusok ang ilong at galit na galit itong mga Duterte dahil hindi ibinigay o hindi sila pinaburan o hindi ibinigay sa kanila yung TRO para pigilan yung ginagawang pag-iimbestiga ng Kamara sa mga naging katiwalian ni Vice President Sara Duterte. Ngayon na patuloy ang pag-iimbestiga, patuloy ang nangyayaring pag-iimbestiga at paglalahad ng ilang mga personas, sigurado ko na hindi na po makakaiwas pa itong si Vice President Sara Duterte at natitiyak ko na patuloy na lalabas yung mga itinatago nilang baho, lalong-lalo na po patungkol sa angkin nilang yaman, lalong-lalo na po tungkol po sa salin o mga itinatagong negosyo na kung saan o mga tinatagong yaman ng mga Duterte nakaduda-duda kung papaanong napunta sa kanila, gayong wala naman silang alam nyo na, di ba? At natitiyak ko rin na marami sa mga Pilipino ang talagang magsasabing hindi pala paninira ang sinasabi noon ni dating Senador Antonio Trillanes. Lahat pala ng sinabi niya ay totoo. Kaya lamang dahil makapangyarihan ang taong kanyang tinutumbok
ay nagagawa nilang ilihis o nagagawa nilang pigilan ito dahil gamit nila ang kanilang mga kapangyarihan. Pero ngayon na hindi na po administrasyong Duterte ang sumasaklaw o nagpapatakbo sa bansang ito, magiging patas na po ang laban at lalabas ang katotohanan na ang mga Duterte ay totoong salot sa ating lipunan. At natitiyak ko na magiging kahiya-hiya ito sa harapan ng mga DDS na tunay na sumusuporta sa mga Duterte at naniwala sa kanilang mga kasinungalingan. At natitiyak ko din na kung papaanong magagalit itong mga DDS sa kanilang mga natuklasan na kasinungalingan ng mga Duterte, natitiyak ko na maaring umunti-unti na o mawala na o maubos ng tuluyan yung mga supporters po nitong mga Duterte dahil sa mga revelasyon, dahil sa mga matitibay na ebidensya na ipinakita ng mga personas na kung saan ay talaga pong merong katunayan o matibay na ebidensya o matibay na katibayan na magbibigay po ng katotohanan o linaw sa taong bayan. Ngayon mga kababayan, natitiyak ko na may gagawin. Alam naman natin na may gagawing ibang paraan. Alam naman natin itong mga Duterte hindi nauubusan ito ng plano. Kung may planong plan A, plan B, plan C, lahat ng letra siguro magagamit na nila para lamang siguraduhin na hindi siya mananagot. Pero kitang-kita naman po natin na sa kabila ng mga pagpipigil o sa kabila ng mga pagharang, sa kabila ng mga ginagawa nila, talagang binibigyan po o tinutulungan ng Diyos ang mga nag-iimbestiga o yung mga Pilipino na niluloko ng mga Duterte. Nakikita ko mga kababayan na talagang ang Diyos na rin ang gumagawa ng paraan para panagutin o para litisin o para ikulong o alisin itong salot sa ating lipunan na walang iba kundi ito pong si Sara Duterte na talagang masasabi nating wala nang hihigit pa sa pagiging buhayan nito. Ewan ko lang po kung ano ang reaksyon ng ating mga kababayan. Ewan ko lang kung anong reaksyon ng mga kabataan, ng mga senador at ng iba pang mga Pilipino na nakasaksi sa mga naging revelasyon po ni Madriaga. Hindi ko po alam kung ano ang kanilang magiging reaksyon. Hindi ko alam kung ano ang kanilang masasabi. Pero isa lang ang natitiyak ko. Galit na galit ang taong bayan kay Vice President Sara Duterte ngayon. Dahil mas pinatibay at mas nakita nila o nalaman nila kung gaano kagarapal, gaano kawalang ya, o gaano kahudas, o gaano katindi kung magnakaw o magbulsa ng pera ng taong bayan. Itong si Vice President Sara Duterte na kung saan kitang-kita na walang tunay na awa, walang tunay na pag-ibig sa ating inang bayan, lalong-lalo na sa mga maralita. Ganun pa man, isa lang ang masasabi ko. Good luck na lang sa iyo, Vice President Sara Duterte. Dahil mas pinili mong maging hudas, dahil mas pinili mong maging magnanakaw, mas pinili mong maging traitor, pues aanihin mo at sigurado ako na may pananagutan ka sa taong bayan at yan ay pagdudusahan mo sa kulungan. At natitiyak ko na ang tiwala ng taong bayan kailanman ay hindi na muling babalik o hindi na muling magtitiwala pa ang taong bayan sa mga taong katulad ninyo, sapagkat kitang-kita ang inyong pagiging tuso, pagiging sigurista, pagiging makasarili bilang mga politiko na nagpapanggap na mayroong tunay na pagmamahal sa bansang ito, lalong-lalo na sa mga maralita. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inabayan, mabuhay po ang mamahal sa ating inabayan. Maraming salamat po.